guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, tingnan natin kung ano yung mga napili ko dahil nag-sale na naman dun sa binibilihan ko na ukay. Kasi last time, for 50 pesos, nakakuha ko ng 7. Kasi 3 for 10 pesos. So ngayon, 3 for 5 pesos na lang. And guess what? 5 pesos for 3 pieces. Halaga 20 pesos. So wala na ako ng 3, 6, 9, 12 pieces for 20 pesos. Susukat natin at titignan natin yung mga napili ko. Itong pag-uukay ko talaga, hobby ko talaga siya since nung college ako. Na-discover ko lang siya nung nasa Baguio ako nag-aral ng college. Tapos maraming mga turista na madalas pupuntahan nitong ukay. Tapos yung iba talaga nag-o-office pa sila. Lalo na yung nung nag-on-the-job training ako sa PhilTel, sa Baguio. PhilTel pa siya noon. Tapos, yung mga ka-office mates ko, or, well, on-the-job training na ako. Pero yung mga, ano namin doon, mga nagtatrabaho sa office. Ito yung ukayan lagi ang pinupuntahan nila kasi nga, no, maraming magagandang brands, may mga branded talaga. Yun talagang una ko nakita, yung mga Korean veil, o yung mga Korean ukay. Iba talaga yung fabric nila, mas maganda talaga, mas nagtatagal. Meron pa nga akong mga damit no, na inabot ng isang dekada dahil hindi siya talaga nag-fade ang kulay niya. Maganda talaga ang quality niya. So, it's been more than 20 years for me. And pag may time, kahit mga 30 minutes na kasi nung college ako talagang oras ang binibilang ko pag bago yung next class ko sa school, kung medyo matagal pa, doon talaga ako nagtatagal at tumitingin ng mga ukay. So, ngayon, since konti lang time ko at wala ko masyadong damit, so, yan, bumili na ako. And tingnan natin kung ano mga ba daw mga to. Mostly kasi ngayon, puro black. And, itong nakita ko is, ano siya, since nauso yung padding ngayon, nauso nga ba? Anyway, mauso man o hindi, pwede ko naman siyang sinukat ko na. Anyways, maliligo naman ako after. So, ito siya. Pwede siyang pang Sunday dress. Parang topper siya sa ano. Pwede ko siyang itali dyan. Tapos, back siya sa likod. Ano. So, pa-slim. Hindi naman siya mainit. So, okay naman siya. May padding siya. Ano naman siya? Ano siya? Fitted dito, pero comfortable siyang isuot. Tapos, ano siya? Parang cotton yung feel niya. So, nakakatawa kasi kahit long sleeve siya, hindi siya mainit sa katawan. Presko siya. Parang cotton siya. Meron siyang zipper dito sa side. Para siyang fitting, gano'n. Pwedeng pang casual or pwede may Sunday dress. Gano'n. Una, akala ko skirt siya. Pero ano pala siya, topper. Bilog yung pinaka, niya, tapos may sleeve siyang gano'n. So, ganito yung style na gusto ko. Oh. Ano yan? Chicharon, gantong design. Parang pang-autumn siya. Kasi, yan o. Pero, nagugustuhan ko tong long back siya. Na-rounded sa likod. Tapos, ganyan. Ayan, kung gusto ko, pwede kong tanggalin yung sleeve para maging na lang siya. Tapos, turnahan ka ng shorts or something. Yan. So, pwede rin pang Baguio. Koreans, mahilig din sila sa mga, topper din na short sleeve. So, wala ako masyado nakita ibang color. Siyempre, walang ibang ganitong design na ibang color. So, no choice. Pero, black is maganda naman. Kahit anong i-partner mo pwede. So, paano siya? Tapos, dito sa likod, medyo siya, maikli. So, pwedeng turnahan naman. Mag-strap ako, strapless, or something, pwede ko rin ganyan. Yan. So, pang beach, gano'n. So,
Meron siyang kwelyo. Pero hindi masyadong halata pa. Ito yung back niya. Ang cute niya. Nantaki nga lang yung chan ko, pero para akong ano dito. Yan o. Ang cute. Tapos parang fitted siya sa baba. So, tanggalin ko kaya ito. Kasi hindi ko gusto yung style nito. Parang gusto ko lang yung itong or okay. So, ito pala. Dito siya. Yan. So, pwede siyang pang hindi ko alam. Casual or pang-let pwede din siyang pang pang Sunday dress. Okay lang yung print niya saka yung design niya. Very elegant. Pwede siguro sa maong na pants. Parang siyang Chinese collar pero hindi. Maganda siyang lagyan ng turno ka ng palda, gano'n. Tapos ang ganda ng ruffles niya. Yung likod niya, plain lang naman, pero medyo hanggang dito lang siya. T-shirt lang siya na may maganda siyang parang pinakanan dito. Sakto lang sa akin. Pambahay. Cute yan. Mas maganda mo shirt ang sleeve niya. Siyempre sa mainit na ito. Siya. Ang cute. Nag-turn ako ng something. Pwede pag-tap ito. Medyo mainit yung likod niya. Iba yung tela sa likod. Mas manipis yung sa harap niya. Rounded. Ganyan siya sa likod. At sa malamig na lugar, maganda siya. Maganda siya. Again, medyo mainit lang siya. Itong higigigay sa side. Meron siyang talit. Ganda siya, nakakapayat. So, it's November 23, 2024. It's a Saturday. So, nagising si Kyle na nagkaroon siya ng meltdowns or pagwawala na naman, which always happens in the morning. And it's gonna be 2 days more before my birthday. I'll be turning 46. Kagabi, I took some anxiety test and nag-positive siya for severe anxiety. Ko alam bakit nagkaroon akong para akong sobrang nagkaroon ng worries lately. Nakaka-apekto yung pagkakaroon ko ng kasi ever since hindi naman talaga ako nakakatulog ng maayos. Nagigising ako ng madaling araw, usually 1 or 2 a.m. ganon. And then yun, hindi na ako nakakatulog until after 2 hours. So, ang ginagawa ko talaga, nanonood muna ako ng YouTube kasi parang minsan na-atake ako ng takot, ganon. And a few years ago, nag-take din ako ng PTSD test before. Hindi rin maganda yung result. Ganon, parang meron akong PTSD according dun sa test.
legit naman siya. So, make sure na yung connection ng website is secure para iwas sa mga phishing or hacking, ganun. So, yung mga legit na websites naman ang pinuntahan ko. So, meron akong ganun. And, yun nga, last night, severe anxiety. Kasi, may time kasi na even kahit kumakain lang ako. Yun, may time na umiiyak ako, ganun. Hindi ko maiwasan na mag-worry lagi. Especially about sa anak ko kasi, yun nga, mukhang very dependent pa rin siya kahit 12 years old na siya. Katulad ngayon, every time na gumigising siya, meron siya mga sudden outburst. Minsan iiyak na lang talaga, hindi mo maintindihan kung bakit. It's a beautiful day. It's Saturday, so hopefully, maging maganda yung mood niya. So, ayun na nangyari nung nag-ukay ako. And that happened almost 2 months ago. Medyo late na yung pag-post ko kasi, yun nga, every time na nagkakaroon ako ng mga ganitong worries or anxiety, yun, talagang hindi ko mapigilan na mag-stop sa ginagawa ko. And, yun, parang sakit din siya talaga na ang hirap ma-overcome minsan. So, lalo na every time na nangyayari yun, tapos sinasabayan pa ng iyak ng anak mo. So, naghahalo-halo na. Anyway, guys, so, in my next clip, I'll be uploading some videos of unboxing. So, stay tuned.